Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 271. Ngumisi si Leon. Ang produkto ng Elegante Group ay ibinebenta sa halagang 750 sa ibang mga mall, ngunit lihim na itinaas ng Sullivan Enterprises ng doble ang presyo, na isang seryosong paglabag sa karapatan ng mga mamimili. E ano naman ngayon? May balak ka bang magsampa ng reklamo sa Departamento ng Industriya at Kalakalan? Sige lang, sabihin ko sa iyo, may koneksyon ang Sullivan Enterprises sa mga departamentong iyon, kaya walang mangyayari kahit magreklamo ka pa, sabi ni Brody nang may pangungutya. Ang pagtataas ng presyo ng produkto ng Elegante Group sa kanilang mga sangay ay isang maliit na paglabag lamang at kahit makatanggap ng ulat ang gobyerno tungkol dito, malamang ay hindi sila kikilos. Bukod pa rito, matagal nang nagpapatakbo ng negosyo ang Sullivan Enterprises sa Springfield City, at nakabuo na ng matibay na koneksyon. Maliban na lamang kung may kapangyarihan si Leon na katumbas ng isang hari, wala siyang magagawang pinsala sa kanila. Ganun ba? Hintayin mo na lang at makikita mo. Sa pagkakataong ito, ipapasara ko ang lahat ng cosmetic store na pagmamay-ari ng Sullivan Enterprises, sabi ni Leon habang nakangisi. Ipapasara mo kami. Sino ka ba talaga? Nakakatawa ka, sabi ni Brody sabay tawa. Isa ka lang hamak na basura. Huwag mong ipahiya ang sarili mo, sabi ni Marilyn habang nakangising mapanukso at tinitingnan si Leon na parang isang payaso. Hindi sila pinansin ni Leon at inilabas ang kanyang telepono upang tawagan si Jensen. Ang Wick Group ang pinakamalaking distributor sa Springfield City, at sila ang namamahala sa lahat ng mamahaling cosmetic products at iba pang luxury brands, kaya ang mga produktong ibinebenta ng Sullivan Enterprises ay tiyak na dumaan muna sa Wick Group. Hindi alam ni Leon kung kikilos ang gobyerno laban sa paglabag ng Sullivan Enterprises, ngunit alam niyang kayang-kaya ng Wick Group na ipasara ang mga ito. Hello, Mr. Wolf. May kailangan po ba kayo? Tanong ni Jensen nang sagutin niya ang tawag makalipas ang ilang sandali. Jensen, kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Nasa isa ako sa mga cosmetic store ng Sullivan Enterprises ngayon, at sinasadya nilang taasan ang presyo, paliwanag ni Leon habang maikling ikinukwento ang nangyari. Ano? Ang kapal naman ng mukha nila, sabi ni Jensen na galit na galit. Ang Wick Group ang pinakamalaking distributor sa Springfield City, at lahat ng presyo ng mga produktong kanilang ipinapamahagi ay itinatalaga ng mga supplier. Hindi lamang naapektuhan ng paglabag ng Sullivan Enterprises ang kita ng supplier, masisira rin ito ang reputasyon ng Wick Group. Pinagkakatiwalaan ng Wick Group na panatilihin ang tamang presyo at kalidad ng mga produkto, at kung mabigo sila rito, wala ng supplier na mangangahas na makipagtrabaho sa kanila. Huwag kayong mag-alala, Mr. Wolf. Tatawagan ko agad ang mga kaukulang departamento. Tinitiyak ko sa inyo na maaayos ito ng maayos, pangako ni Jensen bago ibinaba ang tawag. Nako! Ang galing mo talagang umarte, Leon Wolf. Sino ang tinawagan mo? Ang Departamento ba ng Industriya at Kalakalan, o ang Departamento ng Karapatan ng Mamimili? Kailan nila kami ipapasara? Naghihintay ako, sabi ni Brody nang may panunuya. Tama, natatakot na talaga ako, dagdag ni Marilyn ng sarkastiko. Habang mayabang na nakatingin ang dalawa kay Leon, biglang tumunog ang telepono ni Brody. Inilabas niya ito at nakita niyang tumatawag ang Wick Group. Hello, Mr. Wick. Ano ang dahilan at naparito ka? Ngumiti si Brody na tila bumobola. Pareho silang anak ng mayayamang pamilya ni Jensen, ngunit ang Wick ay isa sa pinakamakapangyarihang pamilya, at ang Sullivan Enterprises ay mas mababa ang antas sa usapin ng impluwensya at kapangyarihan. Hindi naglakas loob si Brody na maging mayabang sa harap ni Jensen, lalo na at ang kanyang mga chain cosmetic stores ay umaasa lamang sa mga supply na ipinapamahagi ng Wick Group. Maari niyang hindi igalang ang kahit sino, ngunit tiyak na hindi si Jensen. Brody Sullivan, paano mo nagawa ito? Umalangaw-ngaw ang sigaw ni Jensen. Mula ngayon, puputulan na ng Wick Group ang lahat ng supply sa iyong mga cosmetic store. Ano? Natigilan si Brody, at hindi agad nakaimik. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang tinapos ni Jensen ang kanilang ugnayan,
Ngunit malinaw sa kanya na kung wala ang supply ay hindi mabubuhay ang lahat ng cosmetic store ng Sullivan Enterprises. Bago pa niya tuluyang maunawaan ang sitwasyon ay mas lalo pang lumubog ang kanyang pakiramdam sa sumunod na sinabi ni Jensen. Nakipag-ugnayan na rin ako sa Industrial and Commercial Department at sa Consumer Rights Department tungkol sa inyong exploitative price gouging. Hintayin ninyo, isasara na ang inyong mga tindahan. Pagkasabi nito ay binaba ni Jensen ang telepono. Nanginginig si Brody habang nakikinig sa tunog ng putol na linya. Nahulog ang kanyang telepono mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Bagamat may koneksyon ang pamilya Sullivan sa Industrial and Commercial Department at Consumer Rights Department, ang kanilang impluensya ay hindi maihahambing sa pamilya Wick. At dahil si Jensen mismo ang tumutulak sa kaso, hindi na niya maisip kung gaano kabigat ang magiging kapalit nito. Honey, ano ang nangyari? Ano ang problema? Napansin ni Marilyn ang gulat sa mukha ni Brody at nakaramdam siya ng masamang kutob. Naalala niya ang tawag na ginawa ni Leon at naisip niyang nagsampa nga ito ng reklamo. Ngunit sa kabilang banda, hindi dapat iyon magdulot ng ganitong epekto dahil may koneksyon ang Sullivan family sa mga kaukulang ahensya. Hindi niya maunawaan kung bakit ganito ang nangyari. Bakit ito nangyayari? Mahina at tulalang sambit ni Brody. Masyadong biglaan ang lahat kaya hindi niya matanggap kung bakit bigla siyang tinarget ni Jensen. Hindi niya maipapaliwanag sa kanyang ama at sa mga board members kung mangyari iyon. Marilyn, honey, kasalanan lahat ni Leon. Siya ang nag-report sa atin sa Wick Group. Siya ang dahilan ng lahat. Natauhan si Brody at tinitigan ng masama si Leon. Leon Wolf, paano mo nagawa ito? Pareho nilang inakala ni Marilyn na nagkukunwari lamang si Leon, pero ngayon alam nila na sila pala ang naging tanga. Tama, ako ang gumawa niyan. Sabi ninyo hindi ko kayo kayang galawin, kaya inakala ko talaga na napakalakas ng Sullivan family. Nakakadismaya. Galit na galit si Brody at halos sumabog ang dugo niya sa inis. Kung hindi lang niya nakita kung gaano kalakas makipaglaban si Leon kanina ay sinugod na niya ito. Leon Wolf, tandaan mo ito, pagbabayaran mo lahat ng ito. Kung gusto mong mamatay tutulungan kitang matupad ang hiling mo. Tumawa si Brody ng nakakakilabot. Matagal na niyang pinaplano ang paghihiganti matapos siyang masaktan ni Leon, kaya kumuha siya ng mga bihasang mandirigma na may mataas na bayad kasama ang isang veteranong martial artist. Mr. Shelton, pasok kayo. Pumalakpak si Brody at pumasok ang 5 lalaki na kanina ay nagbabantay sa labas ng tindahan. Ang lider ay nasa edad 30 mahigit at kalmado ang lakad na parang walang pakialam sa kahit ano. Ang 4 na kasama niya ay matatangkad at matitipuno at mukhang mas malakas kaysa sa karaniwang bodyguard. Brody Sullivan, ano ang ginagawa mo? Gusto mo bang gumamit ng dahas? Lumamig ang tingin ni Leon. Takot ka ba? Sinaktan mo na ako dati at ngayon sisirain mo pa ang negosyo ko. Babayaran mo lahat ito. Galit na sagot ni Brody at tiningnan ang mga lalaki. Pinalibutan ng mga lalaki si Leon at si Janice. Hindi inakala ni Janice na lalala ang sitwasyon kaya namutla siya. Polisya, tatawag kami. Ngunit pinutol siya ni Brody. Hindi kayo makakatagal pagdating ng pulis, nasa lupa na kayo. Namula si Janice at hindi makapagsalita. Naramdaman ng ibang customer ang tensyon kaya agad silang lumabas at ang ilan ay nanood mula sa malayo. Leon, ano ang gagawin natin? Kinagat ni Janice ang kanyang labi habang kinakabahan. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Huwag kang mag-alala, sila ay ilang maliliit na tauhan lamang. Hindi nila magagalaw kahit isang hibla ng buhok ko. Ngumiti si Leon ng may kumpiyansa. Ang kanyang lakas ay lampas na sa initial innate state at kamakailan lang ay natalo pa niya ang isang martial artist na nasa intermediate innate state. Ang mga lalaki sa harap niya ay mga ordinaryong mandirigma lamang na walang tunay na enerhiya, kaya mas malakas lang sila ng kaunti kaysa sa karaniwang bodyguard at hindi sila kalaban ni Leon. Brat, sino ang tinatawag mong mga tauhan? Gusto mo bang mamatay? Nagalit ang 4 na lalaki. Hindi sila pinansin ni Leon at malamig niyang tiningnan si Brody. Brody Sullivan, binalaan na kita, huwag mo akong kalabanan, binibigyan kita ng huling pagkakataon, huminto ka ngayon, at parang walang nangyari o babayaran mo ito. Sumabog sa usapan ng mga tao sa paligid.
Sino ang batang ito? Masyado siyang mayabang. Oo, kalaban niya ang 4 na malalakas na lalaki, malamang lilipad siya sa isang suntok lang. Ano ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob para sabihin iyon? Nag-usap-usap ang mga tao habang natatawa sa kay-abangan ni Leon. Bagaman matangkad si Leon, payat siya at ang kahit sinong profesional na mandirigma ay kayang talunin siya ng madali. Maya-maya hindi ka na makakapagpanggap na kalmado. Sige, turuan ninyo ng leksyon ang batang iyan. Utos ni Brody habang nakangisi. Na-provoke ang mga lalaki sa sinabi ni Leon at agad silang sumugod sa kanya. Leon, mag-ingat ka. Tinakip ni Janice ang kanyang bibig habang namumutla sa takot. Magkaklase sila ni Leon sa kolehiyo sa loob ng 4 na taon, at alam niya ang limitasyon nito. Hindi nga nito kayang talunin si Dominic na palaging nang-aapi sa kanya, at ang 4 na lalaki ay mas malakas pa roon kaya hindi niya maisip kung paano mananalo si Leon. Kayo ay dapat marunong sa sariling kakayahan ninyo. Nginisya ni Leon at iniharang ang isang braso kay Janice bago umatake sa isang kalaban gamit ang suntok at sinipa ang isa pang palapit sa kanyang likuran. Ang 4 na lalaki ay mga bihasang mandirigma, at kaya nilang talunin ang 8 hanggang 10 tao bawat isa. Ngunit kay Leon bilang kalaban ay sobra ang agwat ng lakas. Boom! Ilang galaw lang ni Leon at bago pa makalapit ang 4 ay lahat sila ay tumilapon at bumagsak sa lupa. Paano ito posible? Natulala si Janice. Lahat pati si Brody, Marilyn, at ang mga tao ay nagulat. Walang sino man ang nag-isip na ang isang payat na tulad ni Leon ay kayang talunin ng 4 na profesional na mandirigma sa isang iglap. Kung hindi nila nakita mismo ay hindi sila maniniwala. Alam ni na Brody at Marilyn na ang mga inupahan nilang lalaki ay mas malakas kaysa sa mga nauna nilang bodyguard. Si Leon ay nahirapan pa noon laban sa 2 bodyguard, ngunit ngayon ay natalo niya ang 4 ng walang kahirap-hirap. Kabanata 275. Hindi ito kapanipaniwala. Natural, ang hindi nila alam ay si Leon ay nasa advanced acquired state ilang araw na ang nakalipas, at ang kanyang cultivation level ay mabilis na umangat hanggang sa lampas pa sa initial innate state, kaya natural lang na madali niyang matalo ang 4 na fighter. Magaling, napakahusay. Ito ang unang beses na nakakita ako ng taong nagawang paunlarin ang external power hanggang sa ganitong antas. Pumalakpak si Mason Shelton habang may pag-aproba sa kanyang mga mata. Hindi ginamit ni Leon ang kanyang tunay na enerhiya sa naunang laban, kaya malinaw na hindi siya isang martial artist kundi isang bihasang fighter lamang. Ang external power ay panlabas lamang na aspeto ng martial arts at ang makarating sa ganitong antas sa pamamagitan ng pagsasanay ay nangangahulugang isa siyang napaka-talentadong tao. Ikaw ba ay isang martial artist? Ipinikit ni Leon ang kanyang mga mata habang nararamdaman ang daloy ng tunay na enerhiya sa katawan ng kalaban. Ngunit dahil hindi pa umaatake si Mason hindi niya matansya kung gaano ito kalakas. Base sa kumpiyansa nito, mukhang hindi ito basta-basta. Nagulat ako at napansin mo pa. Ninisian ni Mason ng may kay-abangan. Ang internal power ang pundasyon ng martial arts at lahat ng martial artist ay dapat sanay dito. Ilan lamang ang nagiging matagumpay, kaya kung si Mason ay naging martial artist malinaw na may kalakasan siya. Mr. Mason, ang batang ito ay medyo mahirap kalabanan, ipagkakatiwala ko na sa inyo ang lahat. Gantihan ninyo siya para sa akin. Sabi ni Brody ng magalang. Nakita na niya ang kakayahan ni Mason, at nakita niya mismo na kayang durugan ni Mason ang bato gamit lamang ang kanyang kamao. Para sa kanya ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong uri ng lakas kaya sigurado siya na matatalo si Leon. Makakasiguro ka Mr. Sullivan, siya ay isa lamang ordinaryong fighter. Madali ko siyang matatalo. Ngumisi si Mason. Ang internal power ay mas malawak kaysa external power, at sa pananaw ni Mason si Leon ay isa lamang bihasang fighter na hindi kailanman magiging kalaban niya. Brat, magaling ka rin na fighter. Lumuhad ka na lang at humingi ng tawad kay Mr. Sullivan at baka pagbigyan kita. Matamang tinitigan ni Mason si Leon. Lumuhad at humingi ng tawad. Hindi masamang ideya. Kung lumuhad kayo at humingi ng tawad baka pag-isipan ko pang patawarin kayo. Sabi ni Leon nang walang pakialam. Nag-alab ang galit ni Mason. Bam! Hinampas niya ang mesa sa harap niya.
Bumagsak ang tunog at nabasag ang mesang bato sa maliliit na piraso. Napasinghap ang mga tao at umatras sa takot. Sino ang lalaking ito? Nabasag niya ang mesang bato, tao ba talaga siya? Kung masuntok ka niya siguradong mababasag ang buto mo. Para bang pelikula, mas dramatiko pa sa pelikula. Nanginginig ang mga tao habang nakatingin kay Mason na may halong takot at paghanga. Hindi ito pelikula, totoo ang lakas ni Mr. Mason. Ninisian ni Brody habang ipinagmamalaki ang reaksyon ng mga tao. Tuwang-tuwa si Mason sa reaksyon ng mga tao kaya tiningnan niya si Leon ng may paghamak. Brat, nakita mo ba yan? Iyan ang internal power ng isang bihasang martial artist. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, luluhod ka ba o pipilitin kitang lumuhod? Pumili ka. Masyado kang madaldal. Tara na, gawin na natin ito. Kinamot ni Leon ang kanyang tenga, at sinabi ng walang gana. Naging maingat siya kanina sa lakas ni Mason ngunit sa ginawa nitong pagpapakita ay naramdaman niya sa daloy ng tunay na enerhiya na nasa peak lamang ito ng acquired state. Noon hindi niya kayang kalabanan si Mason, pero ngayon na nalampasan na niya ang initial innate state wala nang banta si Mason sa kanya. Mga kapahamakan ang hinahanap mo, brat. Sumugod si Mason at mabilis na sinuntok si Leon. Nag-aalala na baka masaktan si Janice dahil sa enerhiyang lumalabas mula sa kamao ni Mason hindi umiwas si Leon at sinipa niya si Mason sa dibdib. Sigurado si Mason na hindi martial artist si Leon, kaya inakala niyang mas mabilis at mas malakas siya kaya hindi siya umiwas at lalo pang pinalakas ang suntok upang isang bagsakan lang ang laban. Tapos na ang bata na iyan. Mamamatay na siya, napakapayat niya, siguradong hindi niya kakayanin ang suntok na iyon. Hindi siya matibay gaya ng bato. Kahit mabuhay pa siya siguradong malubha ang pinsala niya. Nag-usap-usap ang mga tao habang iniisip na mamamatay si Leon. Mr. Mason, huwag magpigil, durugan mo siya hanggat buhay pa siya, sasagutin ko ang lahat. Sigaw ni Brody habang si Marilyn ay masayang nanunood. Hindi, namutla si Janice at halos himatiin. Naalala niya kung gaano kalakas si Mason noong binasag niya ang mesang bato, kaya naisip niya kung ano ang mangyayari kay Leon. Boom! Bago pa tumama ang kamao ni Mason isang matinding sakit ang tumama sa kanyang dibdib at siya ay tumilapon. Habang lumilipad siya napagtanto niya na mali siya, si Leon ay mas mabilis at mas malakas kaysa sa kanya, kaya natalo siya bago pa man siya makalapit. Huli na ang lahat. Arg! Bumagsak siya sa lupa at dumura ng dugo. Ano? Natulala ang lahat at nagkatinginan ang mga tao na puno ng gulat. Hindi nila inasahan na matatalo si Mason sa isang iglap. Lahat ay natigilan at bumalot ang katahimikan sa paligid. Hindi maaari iyon. Hindi makapaniwala si Brody sa kanyang nakikita. Alam niya kung gaano kalakas si Mason at hindi niya inasahan na matatalo ito ni Leon sa napakaikling oras ng walang pagkakataong lumaban. Hindi niya ito paniniwalaan kung hindi niya mismo nakita. Si Marilyn naman ay tulala rin. 3 taon siyang naging asawa ni Leon, at alam niya na wala itong silbi noon at isa lamang itong hamak na tao na walang kakayahang lumaban. Ngunit ngayon, naging isang tao na ito na kayang pabagsakin ang operasyon ng Sullivan Enterprises at talunin ang mga bihasang mandirigma na inupahan ni Brody. Ito pa rin ba ang walang kwentang lalaking kilala ko? Naisip niya, siguro mali ako ng tingin sa kanya, matagal ko siyang minamaliit. Leon, ikaw, ang galing. Nagliwanag ang mga mata ni Janice. Napagtanto niya na sa loob ng ilang taon na hindi sila nagkita ay naging isang bihasang martial artist si Leon. Palagi itong nasa harap niya para protektahan siya at ngayon ay wala siyang naramdaman na mas ligtas pa kaysa roon. Ngumiti si Leon nang hindi na nag-e-explain. Bagamat nalampasan na niya ang initial innate state, si Mason ay nasa peak ng acquired state at kung hindi lang siya nag-ingat ay sana ay naging mas mahaba pa ang laban nila. Wala siyang personal na galit kay Mason kaya pinahina niya ang huling sipa, kung hindi ay mas malala pa ang tinamo nito. Iba ang naramdaman ni Mason. Hindi niya naramdaman ang anumang true energy kay Leon kanina ngunit natalo siya sa isang galaw lamang. Dalawa lamang ang posibleng dahilan, si Leon ay napakalakas na ng external power o siya rin ay gumagamit ng internal power, ngunit masyadong malayo ang pagitan nila kaya hindi niya ito naramdaman. Alinman doon, si Leon ay hindi niya kayang kalabanan. Dahan-daang tumingin si Mason kay Leon na may halong respeto at takot.
Hindi malala ang kanyang sugat ngunit nawala na ang kanyang tapang para lumaban muli. Brody Sullivan, binalaan na kita na layuan ako, mukhang hindi pa sapat ang parusa ko noon at hindi ka pa natuto. Ninisian ni Leon habang papalapit kina Marilyn at Brody. Ano ang ginagawa mo? Huwag na huwag kang lalapit. Natatakot na umatras si Brody. Akala ko ba gusto mo akong basagin, tuturuan kita kung ano ang pakiramdam noon. Sabi ni Leon bago siya sinipa pabagsak. Hindi, nanlamig si Brody at muntik na siyang magbanta. Pero naalala niyang hindi si Leon ang madaling takutin kaya pinigil niya ang sarili. Brody, alin ang gusto mong basagin una, braso o paa? Itaas ni Leon ang kanyang paa at tinignan ang braso ni Brody. Natakot si Brody at biglang lumuhod. Mali ako Leon, pakiusap, patawarin mo ako at palayain mo ako. Ipinapangako ko na ito na ang huli. Hindi na ako makikialam sa iyo kailanman. Huli na ang lahat para malaman mo ang mga pagkakamali mo. Ninisian ni Leon at handa nang umatake. Natakot si Brody at biglang sumigaw sandali. Sabi mo papatawarin mo kami kung luluhod kami. Paano mo babawiin ang salita mo? Natigilan si Leon at naalala niyang sinabi nga niya na pag-iisipan niya kung papatawarin sina Brody at Mason kung luluhod ang mga ito. Iyon noon at ito ngayon. At saka sinabi ko lang na pag-iisipan ko. Hindi ako nangako. Sagot ni Leon na may pang-aasar. Ikaw. Galit na galit si Brody ngunit pinili niyang lunukan ang kahihiyan. Lumuhad na siya kaya wala na siyang magagawa. Marilyn, asawa kita. Ikaw ay naging asawa ni Leon ng 3 taon. Pakiusapan mo siya na patawarin ako. Sigaw ni Brody. Ako, nag-iba ang mukha ni Marilyn. Bagamat naging asawa siya ni Leon noon, hindi naman talaga natapos ang kanilang relasyon, at sa tingin niya ay mas mababa pa si Leon kaysa sa aso nila sa bahay. Kaya para sa kanya ang magmakaawa kay Leon ay sobrang kahihiyan. Ngunit wala siyang magawa dahil buhay ni Brody ang nakataya. Leon, pakiusap, patawarin mo kami. Pilit niyang sabi. Ganyan ka ba humingi ng tawad? Pangungot siya ni Leon. Ako, mas lalo siyang nainis at gusto na sana niyang sampalan si Leon tulad ng dati, ngunit alam niyang hindi na niya ito magagawa. Naalala niya na minsan na siyang pinatawad ni Leon at ngayon ay tuluyan na silang naghiwalay. Kung muli siyang magagalit, alam niyang hindi na siya palalampasan ni Leon. Ano, bumaba ka sa iyong tuhod o gusto mong gawing baldado siya? Sigaw ni Leon. Walang nagawa si Marilyn kundi lumuhod na umiiyak. Leon, nagkamali kami, patawarin mo na kami. Maganda, napakaganda. Lagi akong lumuluhod noon at humihingi ng atensyon ninyo ngunit hindi ninyo ako pinapansin. Ngayon baligtad na ang sitwasyon. Natatawang sabi ni Leon habang naaalala ang lahat ng paghamak na naranasan niya sa loob ng 3 taon. Nakahinga ng maluwag si Brody habang masamang tiningnan si Leon bago umalis. Bumagsak si Marilyn sa lupa. Hindi niya pinansin si Leon noon kahit sumusunod ito sa kanya, at ngayon ay nagbago na ang lahat at siya ang nasa ibaba. Sa wakas ay naunawaan niya kung gaano kahirap makatagpo ng lalaking handang magbigay ng sobra para sa kanya, at nagsimula siyang magsisi sa pagdiborsyo kay Leon. Ngunit huli na ang lahat para pagsisihan pa ang kanyang mga desisyon. Umalis sina Leon at Janice sa mall at napansin nilang may sumusunod na nagmamadali sa kanila. Mr. Wolf, sandali po. Mabilis na lumapit si Mason. Ikaw, ano pa ang kailangan mo? Inilagay ni Leon ang kanyang braso sa harap ni Janice bilang proteksyon at tiningnan si Mason ng may pag-iingat. Nag-alinlangan si Mason bago lumuhod sa harap ni Leon. Mr. Wolf, wala po akong intensyong saktan kayo kanina, patawarin ninyo po ako. Ayos lang iyon, tapos na iyon, bumangon ka na. Sabi ni Leon habang iniwawaksi ang kamay. Alam niyang inupahan lamang si Mason at wala siyang personal na galit, kaya hindi na niya ito pinatulan. Ngunit hindi tumayo si Mason at sa halip ay yumuko muli. Mr. Wolf, gusto ko sanang humingi ng pabor sa inyo, sana ay pagbigyan ninyo ako. Ano iyon? Tiningnan siya ni Leon ng tahimik. Gusto ko po kayong maging master ko. Nagulat si Leon. Master, si Mason ay mas matanda ng 7 taon kay Leon kaya tila katawa-tawa ang hiling na ito. Oo, ang mga martial artist ay sumusumpa na sumunod sa tunay na malalakas. Nakita ko ang inyong lakas kanina at sigurado akong kayo ay may malakas na internal power at maaaring nasa antas ng Supreme Master.
Matagal na akong nagsasanay ngunit may hadlang na ako sa pag-unlad, kaya gusto ko sanang maging disipulo ninyo. Ipinaliliwanag ng mga martial artist ang antas ng isa't isa sa pamamagitan ng daloy ng kanilang tunay na enerhiya ngunit may limitasyon lamang ito. Si Mason na nasa peak ng acquired state ay kayang maaninag ang antas ng nasa peak ng innate state, ngunit hindi niya mabasa si Leon kaya inakala niyang nasa Supreme Master level ito. Hindi ako ganoon kalakas at wala akong balak tumanggap ng disipulo. Umiiling si Leon. Mr. Wolf, pakiusap. Muling lumuhad si Mason at idiniin ang ulo sa lupa. Hindi sa ayaw ko, wala lang akong kakayahang maging master mo. Paliwanag ni Leon na nag-aalangan. Bam! Muling ibinagsak ni Mason ang ulo niya sa sahig hanggang sa damyugo ang kanyang noo. Mr. Wolf, alam ko po. Patuloy pa sana niya. Kabanata 280. Pakiusap, bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Ang kanilang eksena ay nakakuha ng atensyon ng mga dumadaan kaya namangha ang mga tao habang nakatingin kay Leon at kay Mason na patuloy na nakayuko sa harap niya. Maging si Janice ay hindi alam kung ano ang magiging reaksyon. Bumangon ka muna, pakiusap ni Leon. Ngunit kung hindi mo ako tatanggapin bilang disipulo, hindi ako babangon. Matigas na sagot ni Mason. Bumangon ka muna, pwede kitang bigyan ng payo dahil mukhang sinsero ka ngunit hindi kita matatawag na disipulo. Paliwanag ni Leon na may pag-aalala habang iniisip kung paano niya matutulungan si Mason. Salamat, Master, masayang sabi ni Mason bago tumayo. Huwag mo akong tawaging Master, sinabi ko na hindi ako tumatanggap ng disipulo, tawagin mo na lang akong Mr. Wolf. Sabi ni Leon. Opo, Mr. Wolf. Pumayag si Mason. Tiningnan ni Leon si Mason at napansin niya ang isang bagay. Mason, tama ba? May dati kang internal injury. Oo, may nakaaway akong isang bihasang martial artist. 6 na taon na ang nakalipas at mula noon hindi na ako nakalagpas sa peak ng acquired state. Sagot ni Mason na lumungkot ang mukha. Naiintindihan ko. Napansin ni Leon na may ilang bahagi ng internal circulation ni Mason ang may bare kaya nahihirapan itong umusad sa cultivation. Kung maaalis ito ay makaka-breakthrough si Mason. Umupo ka, utos ni Leon. Umupo si Mason sa isang tahimik na lugar at ginamit ni Leon ang 6 points of faith habang pinipindot ang mga pressure point nito. Ang lumang internal injury ni Mason ay nagdulot ng bara sa kanyang daloy ng enerhiya, ngunit kay Leon madali itong ayusin. Maya-maya ay may usok na lumabas sa ulo ni Mason at nakaramdam siya ng biglaang pagbabago sa kanyang katawan. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Tanong ni Leon. Dumura si Mason ng dugo ngunit ramdam niyang maayos ang daloy ng kanyang true energy. Intermediate innate state. 2 antas agad ang pag-angat ko. Paano nangyari iyon? Sabay siyang tumayo at hindi makapaniwala. Ngunit nang maramdaman niya muli ang kanyang lakas ay napuno siya ng saya dahil totoo ang kanyang breakthrough.